Bumaksak ang mabigat na pinto sa mismong mukha ko. Rinig na rinig ko ang pagkalansing ng mabasong kristal mula sa loob. Ang halahakan ng mga taong nakukunwaring mayaman ay umaalingaw-ngaw sa malamig na hangin ng Batangas. Nakatayo ako sa labas ng malaking bulwagan ng Villa San Juan. Ang aking balikat ay nangingini hindi dahil sa lamig ng gabi kundi dahil sa matinding put na matagal ko nang ibinabaon sa aking dibdib. Kani-kanina lamang ay hinarang akong sarili kong biyenan sa harap ng gapinto ng kamagong, si Carmela. Suot ang kanyang kumikinang na bestida na pilit niyang ipinakasya sa nahuhulog niyang reputasyon. Hinawakan niya ang aking braso ng mariin at bumulong habang nakangiti sa kanyang nga mayamang amiga. Talahija, the main house is for immediate family only. Okay, just wait in the garden area with the other guests so it won't be crowded. Don't be making eksena here because it is Isabella's big day. Wala akong nasabi. Tiningnan ko na lamang siya habang dahan-dahang isinasara ng nga gwardya ang magagarbong pinto sa aking harapan. Napatingin ako sa salamin ngang malalaking bintanang chapis. Sa lubay nakita ko si Rafael. Ang asawa ko sa loob ngang 7 taon. Hawak niya ang isang baso ngang mahaling alak habang nakikipag-usap sa mga tiyuhin niyang politiko. Naktakpo ang aming makamata. Nakita niyang nasa labas ako sa dilim habang sila ay nagpapakasaya sa liwanag ng nga ara niya. Ngunit imbes na lapitan ako o ipagtanggol ang kanyang asawa, ay umiwas siya ang tingin. Tinalikuran niya ako at muling humigop sa kanyang alak. Ganun na palagi si Rafael. Isang duwak na nagtatago sa ilalim ng palda ng kanyang ina. 7 taon kong nilunok ang aking dangal para lamang sa tinatawag nilang pakikisama. 7 taon kong pinakinggan ang nga pasaring ni Carmela tungkol sa aking pinanggalingan. Palagi niyang ipinapaalala sa akin na ako ay isang hamak na tagalabas na pinalad lamang makapasok sa kanilang pamilya dahil sa apelido nilang matagal nang walang laman. Habang nakatayo ako sa malamig na semento ay bumalik sa aking isipan ang makipot na kalsada en eje recto. Amoy na amoy ko pa rin ang matapang na tinta at lumang papel mula sa maliit na palimbagan ng aking ama. Si Ernesto? Ang kanyang makamay ay palaging magaspang at puno ngang mansangang itim na tinta upang mapag-aral lamang ako. Naalala ko ang aking ina na si Luningning. Ang kanyang nag-iisang alahas na gintong pulseras na pilit niyang isinangla may bigay lamang ang pangangailangan ko sa aking board exams. Walang yaman ang aking mga magulang kundi ang kanilang dangal at pawis. Ikinahiya ito ni Carmela. Subalit ang hindi alam ngang buong angkan ni Carmela ay ang nakakapasong katotohanan. Ako ang nakmamayari ng buong Villa San Juan. Ako ang bumili sa nabubulok na bahay na bato na ito noong ito ay inabandona ng mga tunay na mayaman. Ako ang arkitektong gumuhit ibinalik at nagbuo sa bawat pirasong kahoy at kapis na nakikita nila ngayon. Binigyan ko pa nga si Carmela ngang 50% diskwento para lamang hindi siya mapahiya. Sa pamilyang papakasalan ng kanyang anak na si Isabela. Isang malaking pagkakamali ang maging mabait sa mga taong walang utang na loob. Naglakad ako palayo sa bulwagan at tinahak ang madilim na pasilyo patungo sa isang nakatagong maliit na bahay. Ito ang operations cottage ng aking kumpanya. Ang nga graba ay lumalagitnit sa bawat hakbang ng aking sapatos. Pagbukas ko ng pinto ay sumalubong sa akin ang malamig na hangin ng aircon at ang pamilyar na muka ni Benicio. Si Benicio ang aking pinagkakatiwalang general manager at kanang kamay. Nakatayo siya sa harap nga mamonitor na nagpapakitang lahat ng nangyayari sa buong asyenda. Madilim ang kanyang muha at halatang nagtitimping ang galit. Sa isang sulok ng kwarto ay nakita ko si Nelia, isang 20 at isang taong gulang na working student na nagsisilbi bilang waitress. Umiyak siya habang pinupunasan ang kanyang mukha ngang isang manipis na tissue. Tinikman ko ang pait sa aking lalamunan nang makita ko ang namumulang marka sa braso ni Nelia. Mistala pasensya na po hindi ko sinasadya. Umiyak na nagpaliwanag si Nelia habang nakayuko. Natapon ko pong kaunti yung tubig sa sapatos ni Ma'am Carmela tapos kinurot niya po ako at sinabing wag na daw po akong babalik bukas. Humikpit ang hawak ko sa hambang ang pinto. Tumingin sa akin si Benicio at umiling. Kanina pa nagrereklamo ang biyenan mo tala. Sabi ni Benicio habang nag-ayos ng kanyang salamin. Inuutos niyang buksan daw natin ang mga reserbang alak na mula sa Pransya dahil hindi daw bagay sa mga bisita nila ang nilabas nating inumin. Hindi pa ako nakakasagot ay biglang bumukas ang pinto ng cottage. Pumasok si Isabela na suot ang kanyang napakahabang puting gown ng kasal. Ang kanyang muha ay nakakunot at puno ngang pagkairita.
Excuse me, why is it so init in the main hall? Siga ni Isabela habang nakapamewang na tila ba ako ay isa lamang utusan sa kanyang palasyo. Antala, why are you hiding here ba? Go out there and tell your staff to bring out the expensive wines. We are looking like poor people to Paulo's family, oh my God. Tiningnan ko si Isabela mula ulo hanggang paa. Ang kanyang kayabangan ay hindi may tagong ang kanyang makapal na makeup at mamahaling alahas na alam kong inutang lamang ng kanyang ina. Ang aking puso ay naging kasing lamig ng yelo. Wala na ang babaeng laging nagpaparaya. Wala na ang asawang laging naktiti sa pang-aabuso para sa ngalan ng pag-ibig. Huminga ako ng malalim at tiningnan si Isabela sa mamata. Bumalik ka na sa bulwagan, Isabela. Malamig at mahinahon kong sinabi. Susundan kita. Umirap si Isabela at padabog na lumabas ng cottage nang hindi man lang nagpapasalamat. Nang sumara ang pinto ay hinarap ko si Benicio. Ang hangin sa loob ng kwarto ay tila tumigil sa pag-ikot. Benicio. Tawag ko sa kanya, simulan na natin ang ikatlong antas ng pagtutuwid sa kliyente. Nalaki ang kamata ni Benicio ngunit mabilis na napalitan ng isang seryoso at matapang na ngiti. Matagal ko nang hinihintay na sabihin mo yan, Tala. Naglakad ako patungo sa dulo. Kwarto kung saan nakatago ang aking pribadong opisina. Pinihit ko ang mabigat na bakang aking kahadayero. Ang tunong pagbukas nito ay tila musika sa aking mga tainga. Mula sa loob ay inilabas ko ang isang itim na folder na gawa sa balat. Naglalaman itong lahat ng katotohanang matagal ko nang ibinaon sa limot. Ang orihinal na titulong Villa San Juan na nakapangalan lamang sa akin. Ang natamba na resibo nga, utang ni Carmela na hindi niya kailanman binayaran. At ang pinakamahalaga sa lahat, ang prenuptial agreement na ipinilit sa akin ni Carmela bago kami ikasal ni Rafael. Ang kontratang ginawa niya upang protektahan ang kanilang pekeng yaman mula sa isang mahirap na tulad ko. Ngunit ang hindi nila alam ay ang kontratang iyon, ang mismong magpoprotekta sa aking tunay na imperyo laban sa kanila. Lumabas ako ng opis na, pitbit ang itim na folder. Sa kabilang dako ng asyenda ay nagsimula na ang aking utos. Mula sa aking kinatatayuan sa ikalawang palapak ng balkonahe, ay kitang-kita ko ang buong bulwagan. Biglang tumigil ang pagtutok ng gabiulin. Ang apad na musikero ay tahimik na inilikpit ang kanilang mga instrumento at umalis sa entablado. Nagsimulang magtaka ang mamayayamang panauhin. Ilang sandali pa ay pumasok ang matauhan ni Benicio. Isa-isa nilang hinakot ang mga boteng mamahaling alak mula sa mga mesa. Kinuha nila ang mga plato ng masasarap na pagkain at binalot ang mga pandekorasyon na bulaklak. Nagsimula ang bulungan. Nagsimula ang pagpapanik sa mukha ni Carmela habang pilit niyang pinipigilan ang mga waiter na kinukuha ang kanyang baso nga alak. Nasaan ang may-aring lugar na ito? Sigaw ni Carmela na umalinggaw sa buong bulwagan. Nakita ko si Rafael na naguguluhang nakatingin sa paligid habang pilit pinapakalma ang pamilya ngang lalaking papakasalang ang kanyang kapatid. Tumayo ako sa gilid ng balkonahe kung saan hindi nila ako agad makikita sa dilim. Hinawakan ko ng mahigpit ang itim na folder. Ang panahon ng pagiging mabait ay tapos na. Huminga ako ng malalim habang pinagmamasdan ang unti-unting pagguhongang huwad na kaharian ng pamilya ngang asawa ko. Mula sa aking kinatatayuan sa madilim na bahagi ng ikalawang palapag, ay kitang-kita ko ang bawat reaksyon ng nga bisita. Ang gamatang dati ay puno ngang pagmamalaki at pang-alipusta ay mabilis na napalitan ngang pakalito at kaba. Lumapit si Benicio kay Carmela na may dalang malamig at formal na ekspresyon. Tahimik na humawi ang mga naguguluhang, panauhin para magbigay daan sa kanya. Pilit na itinatago ni Carmela ang kanyang panginginig habang matalim na nakatingin sa aking tagapamahala. How dare you stop the music? Pasigaw na utos ng aking biyenan habang itinuturo ang walang laman na entablado ngang mamusikro. This is unacceptable. Do you know who we are? We are the immediate family, and we demand to speak to the owner right now. Kalmadong inayos ni Benicio ang kanyang kurbata bago sumagot sa isang boses na rinig ng lahat. Ginang, ikinalulungkot ko pong ipaalam na ang lahat ng libreng karagdagan sa inyong paketa ay formal ng kinansela. Ang inyong pamilya ay lumabag sa ilang patakaran ng aming kasunduan. Namula ang mukha ni Carmela sa matinding galit at pagkapahiya. Anong patakaran? Sumingit si Isabela habang hila-hila ang laylayan ng kanyang mamahaling puting damit. You are just a manager. You have no right to embarrass us in front of my new family. Nakita ko kung paano pilit na ngumiti si Rafael sa mga magulang ni Paolo upang pagtakpan ang eskandalo. Lumapit ang asawa ko kay Benicio
at tinapik ito sa balikat na tila ba matalik silang makaibigan. Come on, man. Let us not ruin the night. Nasaan ba ang asawa ko? Tawagin ninyo si Tala at siya na ang kakausap sa boss ninyo. Gusto kong tumawa sa narinig ko ngunit nanatiling tikom ang aking bibig. Kahit sa gitna ng kaguluhan ay ako pa rin ang ginagawang pananggalang ni Rafael. Ako pa rin ang inaasahan niyang maglilinis ng dumi na ikinalat ng kanyang ina at kapatid. Sinubukan ni Benicio na ipaliwanag ang sitwasyon ngunit hindi na nakapagbigil si Carmela. Sa sobrang gigil ngang matanda ay mabilis siyang lumingon at nakita ang isang batang serbidora na nag-ayos ng gabaso. Ito ay si Nelia. Ang 21 taong gulang na estudyanteng, nagtatrabaho para sa ospital ng kanyang ina. Lumapit si Carmela at walang pasabing hinablot ang braso ni Nelia na naging dahilan upang mabitawan ng bata ang isang kopita. Basag na salamin ang umalingaw-ngaw sa tahimik na bulwagan. Umiyak na humingi ngang tawad, si Nelia habang pilit na kumakawala sa mahigpit na hawak ng aking biyenan. You stupid girl! Sigaw ni Carmela habang patuloy na dinuduro ang nanginginig na serbidora. Lahat kayo rito ay mawalang kwentang hampas lupa. I will make sure none of you will ever work in Manila again. Iyon ang huling patak na nagpaapaw sa aking pasensya. Hindi ko hahayaang saktan niya ang taong tapat na naghahanap buhay para lamang sa kanyang pekeng karangalan. Kinuha ko ang aking radyo at biniyan si Benicio ng isang maikli at malinaw na utos, buhayan ng mga pandilig sa hardin gayon din. Wala pang 5 segundo, ay umalingaw-ngaw ang tunongang makina mula sa ilalim ng lupa. Mula sa magilit ng engrandeng bulwagan at sa paligid ng mga nakabukas na bintana ay bumulwak ang malakas na presyon ng tubig. Isang matinding sigawan ang yumanik sa buong Villa San Juan. Ang nga nagagandahang arko nga mamahaling bulaklak ay mabilis na nabasa at nasira. Ang 5 palapag na kasa na ipinagmamalaki ni Isabela ay unti-anting gumuho dahil sa pagbuhos ng malamig na tubig. Ngunit ang pinakamasarap sa aking paningin ay ang anyo ni Carmela at Isabela. Ang kanilang mga mamahaling damit at perpektong ayos ng buhok ay basang-basa at nakadikit sa kanilang mga balat. Binitawan ni Carmela si Nelia upang takpan ang kanyang sariling mukha mula sa bumubuhos na tubig. Sumenyas ako kay Benicio at agad niyang pinatay ang mga pandilig. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa buong estate habang tumutulo ang tubig mula sa mga kristal na ilaw. Humagbang ako palabas mula sa dilim ng balkonaha at nagsimulang maklakat pababa sa malapat na hakdan ng kawasapurong mahakap. Ang tunong aking sapatos sa bawat baitang ay tila kampana na nahuhudyat ng kanilang katapusan. Napatingin sa akin ang lahat ng mga panauhin. Nakita ko ang gulat sa mga mata ni Rafael nang mapansin niya ang suot kong itim na formal na kasuotan sa halip na ang simpleng damit na pinasuot nila sa akin kanina. Tala, ano bang ginagawa mo? Mabilis na lumapit sa akin ang asawa ko habang pilit na ibinababa ang tono ng kanyang boses. Huwag mo na kaming ipahiya rito. Kausapin mo ang may-ari at sabihing babayaran natin ang lahat, huwag lang masira ang kasal ni Isabela. Hindi ko siya pinansin at patuloy akong naglakad hanggang sa makarating ako sa gitnang bulwagan. Tumayo, ako sa mismong harapan ni Carmela na ngayon ay nanginginig hindi lang sa lamig kundi sa matinding galit. Tiningnan ko siya mula ulo hanggang paa na may mukhang walang anumang emosyon. Benicio, maari mo bang ipakilala kung sino ang kaharap nila? Malinaw at malamig ang boses ko kaya napasinghap ang ilang matatandang panauhin. Yumukod ng bahadya si Benicio at humarap sa pamilya ni Rafael. Nga binibini at Gino. Ipinapakilala ko sa inyo ang natatanging arkitekto at nag-iisang nakmamayari ng Villa San Juan. Ang ginang na nasa inyong harapan? Si Arkitekto Tala. Isang mahinang bulungan ang mabilis na kumalat sa buong bulwagan. What kind of sick joke is this? Napasigaw si Carmela habang pilit na inaayos ang kanyang basang buhok. Hindi totoo iyan. Ang babaeng iyan ay walang pera at nakmula lamang sa isang maruming palimbagan sa rekto. She's a nobody. Sa halip na makipagsagutan ay dahan-dahan kong binuksan ang hawak kong itim na folder. Inilabas ko ang orihinal na titulo eng lupa at ang mga opisyal na dokumento eng pagpaparehistro eng negosyo. Inihagis ko ang maito sa
basang mesa sa mismong harapan ni Carmela. Maaari mong gipasuri ang mapirma kung gusto mo. Kalmado kong sinabi, habang nakatingin sa kanyang matang ng lalaki sa takot. Binili ko ang sirang bahay. Na ito 7 taon na ang nakararaan at ibinuhos ko ang aking dugo at pawis para ibalik ang ganda nito. Bumaling ako kay Rafael na ngayon, ay namumutla at hindi makapagsalita. Ikaw ang asawa ko ngunit kailanman ay hindi ka nagtanong kung saan ako pumupunta kapag madaling araw. Masyado kayong naging abala sa pagpapababasa. Pagkatao ko kaya hindi ninyo napansin na unti-unti ko nang nabibili ang mundong ginagalawan ninyo. But wait. Hindi diyan natatapos ang lahat. Kinuha ko ang aking telepono at ikinonekta ito sa sistema noktunog buwang bulwagan. Kung gusto ninyong pag-usapan ang pagiging walang kwenta, hayaan ninyong marinig ng lahat ang tunay ninyong kulay. Pinindot ko ang play at umalingaw ang boses nina Carmela at Isabela mula noong nakaraang buwan. Narinig ng daan-daang bisita ang malinaw na pag-insulto nila sa akin. Narinig ng lahat ang pagtawag nila sa akin bilang isang hamak na utusan at ang plano nilang ipasagot sa akin ang lahat ng gastusin sa kasal nang hindi ko nalalaman. Napasinhap si Judge Domingo, ang aming ninong sa kasal, nang marinig ang patunay ng kanilang kasamaan. Tumayo ang matandang guwes at naglakad palapit sa amin. Carmela, kilala ko ang pamilya ninyo, ngunit hindi ko inakala na ganito kabaho ang inyong mabudi. Mula sa gabing ito, ay huwag na ninyo akong lalapitan o kakausapin pa, mas lalong lumala ang sitwasyon ng humakbang paharap si Paolo. Ang lalaking dapat na pakakasalan ni Isabela. Puno ngang pagkabigo at galit ang kanyang mukha habang nakatingin sa kanyang mapapangasawa. Isabela, sinabi mo sa akin na binayaran na iyong ina ang lugar na ito ng buo. Pero narinig ko sa mismong recording na plano ninyong ipasa ang nga utang ninyo sa aking nga magulang. Umiiyak na lumapit si Isabela at hinawakan ang braso ni Paolo. No, babe. Please let me explain. It is not what you think. Ngunit malamig siyang itinulak ni Paolo. The wedding is off. Hindi ako papasok sa isang pamilyang punong panlilinlang at kasakiman. Napaupo sa sahig si Isabela habang umiyak ng malakas dahil sa pag-iwan sa kanya ni Paolo. Napahawak si Carmela sa kanyang dibdib na tila kinakapos ng hininga ngunit walang sinumansam nga bisita ang nagalok ng tulong. Lahat sila ay nakatingin ng may pandidiri sa pamilyang dati nilang tinitinggala. Lumapit sa akin si Rafael na may manggaluhang tumutulo sa kanyang mga pisngi. Tala, maawa ka sa amin. Pamilya mo kami. Patawarin mo na ako at ayusin natin ito. Tiningnan ko siya hindi bilang isang asawa kundi bilang isang estranghero na matagal ko nang dapat kinalimutan. Mula sa itim na folder ay inilabas ko ang huling dokumento na inihanda ng aking mga abogado. Inabot ko ito kay Rafael na nanginginig ang makamay. Iyan ang mapapeles para sa ating paghihiwalay. At huwag kang mag-alala tungkol sa hatian ng ari-arian. Ngumiti ako nga lamig at tiningnan si Carmela. Lubos akong pasalamat sa prenuptial agreement na ipinilit mong pirmahan ko noon dahil sa takot mong manakaw ko ang inyong nawawalang yaman. Dahil sa mismong kontratang iyon. 100% ang lahat ng aking negosyo at ari-arian ay mananatili lamang sa aking pangalan. Wala kayong makukuha ni isang sentimo. Tinalikuran ko sila at humarap sa karamihan na tahimik na nanonood sa pagbagsak ng kaharian ni Carmela. Sa lahat ng naririto. Tapos na po ang pehing. Maari na kayong umuwi at inaasahan kong natuto kayong lahat sa nangyari ngayong gabi. At para sa pamilyang ito, binibigyan ko kayo 5 minuto para listening ang aking lupaing bago ko ipatawag ang autoridad. Lumipas ang 1 buong taon matapos ang gabing nagpabago sa aming lahat. Ang eskandalong nangyari sa Villa San Juan ay kumalat na parang apoy sa buong mataas na lipunan ng Maynila. Ang pangalan ni Carmela ay naging kasing kahulugan ng kahihiyan at panlilinlang kaya walang negosyante ang nais makipag-ugnayan sa kanila. Tuluyan nang nakansela ang kasal ni Isabela at nalaman kong umalis siya ng bansa upang magtago mula sa mga chismis. Si Rafael ay nagtangkang bumalik sa aking opisina ng maraming beses upang magmakaawa. Ngunit sa tuwing darating siya ay pinapaalis siya nga aking nga gwardiya.
habang inaabot sa kanya ang ngakahon ng kanyang lumang damit. Ngayong gabi ay muling bukas ang mapintong Villa San Juan para sa isang malaking pagdiriwang. Ito ay hindi para sa mga mapagpanggap na mayayaman kundi para sa formal na pagbubukas ng aking pundasyon na tumutulong sa mga mahihirap na estudyanteng nais maging arkitekto. Si Nelia, na ngayon ay isa ng buong iskolar ng aking kumpanya. Ang nag-aasikaso sa mga pangunahing panauhin. Habang nakatayo, ako sa tuktok ng grandeng hagdanan ay napadako ang aking paningin sa unang hilera ng mga silya. Dun ay nakaupo ang aking mga magulang na sina Ernesto at Luningning. Makikita sa mga kamay ng aking ama ang bakas ng lumang tinta mula sa palimbagan sa rekto na nagtaguyod sa aking nga pangarap. Sa kanan kong pulso ay nakasuot ang isang ginintuang pulseras na hugis tamborin. Ito ang mismong alahas na isinanglang aking ina nun na ginugol ko en ilang buwan upang mahanap at mabili muli para sa kanya. Ngumiti ako sa kanila at nakita ko ang luha ng matinding pagmamalaki sa kanilang mga mata. Huminga ako ng malalim at naramdaman ko ang simoy ng hangin na nagdadala ng kapayapaan at kalayaan. Wala ng pagbabalat kayo at wala ng pagtitiis para sa mga taong hindi marunong magpahalaga. Tumingin ako sa buong kaharian na binuo ko mula sa pawis at katapatan. At sa wakas ay nahanap ko na ang aking tahanan.